Dadako tayo ngayon sa unang bahagi ng ating pulong. Ito ay ang pahayag pangmadla. Ibigay nito sa atin ng isang minister na lingkod. Ang pamagat nito, ikaw ba ay maliligtas sa mga huling araw? Tawagin natin ngayon si Brother Jonathan Wanya para sa pagliliwanag. Mga huling araw. Mga huling araw. Ano ito? Ang termo ng ito o ang iba pang mga salitang katulad nito ay kalimitang ginagamit sa mga hula sa Biblia para tumukoy sa mga panahon kung saan ang mga pangyayari sa daigdig ay dumating na sa pinakasukdulan nito. Pero kung susuriin pa nating maigi ang sinasabi ng kasulatan, ang mga huling araw na binabanggit dito ay mas lalong tumutukoy na sa kasalukuyang sistema ng mga bagay natin sa ngayon. Ano-ano ba ang magiging tanda at kalagayan ng mga huling araw? Gaya ng inuulat sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, Talata 1, sinasabi dito na sa mga huling araw ay magiging mapanganib at mahirap pakitunguhan ang mga kalagayan. Bahagi na ng pangangaral at pagpapalaganap ng mabuting balita, tinuturo ng mga saksi ni Jehovah sa buong daigdig na tayo nga ay nabubuhay na sa mga huling araw na kung saan ay malapit ang wakasan ng Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pamumuno ng kanyang nag-iisang anak ang ating Panginoong Hesus, ang kasalukuyang balakyot na sistemang ito ng mga bagay para palitan ito ng pamamahala ng kanyang kaharian upang ibalik at isakatuparan ang kanyang orihinal na layunin para sa daigdig at para sa sangkatauhan. Dito ngayon bumabangon ang iba't ibang katanungan. Talaga bang tayo ay nasa dulo na ng panahon ng mga huling araw na sistemang mga bagay na ito? Meron bang kadipayan para dito? At ano ang kailangan nating gawin para tayo ay maligtas mula sa pagkapuksa ng kawakasan ng sistemang ito ng mga bagay? Noong unang siglo, bago mamatay ang ating Panginoong Jesus, siya ay nag-iwan ng mga baba at mga hula tungkol sa nalalapit ng kawakasan ng Hudyong sistema ng mga bagay. Nagbigay din siya ng mga hula kung ano ang magaganap bago ito sumapit. Mga hulang may kinalaman din bago sumapit ang mga huling araw ng sistemang ito ng mga bagay. Ating tatalakayin ano-ano ang mga hulang ito at kung ano ang ginawa ng mga unang Kristiyano na naging sanhi ng kanilang kaligtasan mula sa pagkapuksa noon ng Hudyong sistema ng mga bagay. Buksan natin mga kapatid ang ating Biblia sa aklat ng Mateo, Kabanata 24. Dito mababasa natin lahat ang mga hulang sinasabi ko na sinambit ng ating Panginoong Hesus. Naglalakbay noon, nung panahong yon ang ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad at huling pagdalaw na nila noon sa Jerusalem. Habang sila'y naglalakad, nagsalta ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sa talata 2 ng Mateo 24, ganitong kanyang sinabi. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang lahat ng gusaling ito? Sinasabi ko sa inyo, walang matitirang batong magkapatog dito. Lahat ay babaksak. Hindi makapaliwanag doon ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus sa nasambit niya dahil kung titignan nyo noon ang buong paligid ng Jerusalem, ito ay napapaligiran ng naglalakihang mga bato at nagtataas ang mga pader. Kaya habang sila ay nagpapahinga sa bundok Olibo at tinatanaw ang templo ng Jerusalem mula sa malayo, nagtanong muli ang kanyang mga alagad sa ating Panginoong Hesus na siya namang mababasa natin sa pagpapatuloy sa talata 3 ng Mateo 24. Sa ikalawang bahagi nito, ganitong sinabi nila, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga ito at ano ang magiging tanda ng presensya mo at ang katapusan ng sistemang ito? Sinagot sila ng ating Panginoong Hesus sa pagpapatuloy sa talata 6, ganitong kanyang sinabi. Makaririnig kayo ng ingay ng mga digmaan at ng mga ulat ng digmaan. Huwag kayong matakot dahil kailangan mangyari ang mga ito, pero hindi pa ito ang wakas. Sa kanyang pagpapatuloy, mababasa natin sa ulat naman ng sinasabi ng aklat ng Marcos, Kabanata 13, Kabanata 8, na bakod sa mga ulat ng digmaan ay makakarinig din sila ng mga ulat ng lindol, tagutom at ulat ng salot sa iba't ibang dako.
Natupad ba ang lahat ng mga hulang yan at sinambit ng ating Panginoong Hesus? Ang sagot niyan isang maliwanag na oo. Dahil kung babalikan natin ang history na naganap noong unang siglo, nagkaroon lahat ng katuparan ang mga hulang yan. Isa-isahin natin mga kapatid. Una, mga ulat ng digmaan. Taong 39 hanggang 40 CE, isang digmaan ang sumiklab sa kalapit bayan o kalapit bayan ng Kapitolyo ng Roma. Ito ay sa Gaul. Taong 41 CE naman sa Hilagang Afrika. Mga ulat ng digmaan sa Britanya noong 43 at 60 CE. Digmaang naganap noong 58 hanggang 60 CE sa Armenia. At ang sibil labanang etniko sa pagitan ng mga Hudyong rebelde at hukbong Romano noong 50 CE hanggang 66 CE. Pangalawang hula, malalakas na lindol. Niyanig ng malakas na lindol ang Kapitolyo ng Roma noong 54 CE na ikinamatay ng libo-libong mga tao. At noong 62 CE naman, sa isla ng Pompey sa Italy, malamang kayo ay pamilyar dito, sumabog ang bulkan doon na siya ikinamatay din ng napakaraming tao. Mga ulat ng lindol sa iba't ibang panig ng Asia Minor ang naganap noong 53 at 63 CE. At noong 62 CE naman, malakas na lindol ang yumanig din sa isla ng Creta sa Gresya. Pangatlong hula, mga ulat ng tagutom. Malawakang tagutom ang nangyari noong 42 CE sa Kapitolyo ng Roma, Gresya at Ehipto. At noong 46 CE naman ay sa Hudiya. At mga pang-apat na hula, mga ulat ng salot. Binalot ng salot ang Babylonia noong 40 CE na siyang ikinamatay ng libo-libong mga tao. Gayon din noong 60 at 65 CE sa Kapitolyo ng Roma. Kaya walang alinlangan, tama at natupad lahat ang inihula ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi lang yan. Bukod sa mga hulang yan, nagbigay pa rin siya ng karagdagang babala bago mangyari ang kaganapan ng pagkawasak ng Hudyong sistema. Ito ay mababasa natin sa ulat na sinasabi ng Lucas 21, talata 20 hanggang 22. Lucas 21, 20 hanggang 22 na sinasabi, kapag nakita ninyong natapaligiran ang Jerusalem na nagkakampong mga hukbo, kung gayon, makatitiyak kayong malapit na ang pagtiwangwang sa kanya. Kaya ang mga nasa Hudya ay tumakas na papunta sa mga kabundukan, ang mga nasa loob ng Jerusalem ay lumabas na, at ang mga nasa kalapit ng mga lugar ay huwag nang pumasok pa sa kanya. Dahil ito ang mga araw para sa paglalapat ng katarungan para matupad ang lahat ng nakasulat. Taglay ang lahat ng kaalamang yan ng mga babalang ibinigay sa kanila ng Panginoong Hesus. Kakibat na rin ng pagkasaksi sa mga naganap ng hula ng ating Panginoong Hesus. Ano ang ginawa ng karamihan sa mga Hudyo noon? Palibhasa sila'y napapaligiran ng malalaking bato at nagtataas ang pader. Nadama nilang sila'y panatag na at ligtas sa loob ng Jerusalem. Patuloy silang namumuhay sa araw-araw nilang ginagawa. Sila ay kumakain, nagtatrabaho, nag-aasawa at nag-aanak. Dahil meron nga silang malaking pader, inakala ng mga Hudyo na matatag na ito at hindi ito mawawasak. At sila'y naging kampante at hindi naging mapagbantay sa mga naganap ng hula na iniwan sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Taong 66 CE, sa pangunguna ni Gobernador Cestio Gallio, siya kasama ang mayroong 30,000 mga Romanong hukbo. Sila ay nagmarcha mula Syria patungong Jerusalem para tugisin ang mga rebelding Hudyo o yung mga tinatawag na silot na tutol sa pamamahala ng mga Romano sa Jerusalem. Pinalibutan nila ang buong Jerusalem. Pero sa loob ng maikling panahon, sila ay nagsigurungan. Bakit? Para tugisin ang mga nakatakas na mga rebelding kanilang tinutugis at sila'y habulin. Ano mga sumunod na pangyayari? Yung mga tapat Hudyo, mga Kristiyanong nananampalataya sa hula at babala ng ating Panginoong Hesus ay dali-daling tumakas mula Jerusalem patungo sa lungsod ng Pela. Ito ay isang lungsod na neutral na matatagpuan naman sa kabundukan na nasa kabilang ilog Jordan. Taong 67 CE, sa pangunguna ni General Vespasian,
kasama niya ang may puwersa ng 60,000 mga Romanong hukbo. Sila ay nagmarcha patungong Jerusalem para patayin ang lahat ng mga makakasalubong nilang mga kalaban. Ang sanhi at naging resulta nito, mahigit 20,000 mga Hudyo ang namatay. At noong taong 70 CE, sa pangunguna ni Tito, anak ni General Vespasian, siya at kasama ang libu-libong hukbo ng mga Romano ay nagmarcha patungong Jerusalem. Pinalibutan ito at pinalibutan ng mga matutulis na tulos para wala nang makatakas. Isa ilaw itong katuparan ng babalang iniwan din ng ating Panginoong Sus. Nang bababasa natin ang ulat sa sinasabi ng Lucas 19:43 na sinasabi, dahil darating ang araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo sa paligid mo ng kutang may matutulis na tulos at papalibutan kanila at lulusubin mula sa lahat ng panig. Ano ang nangyari sa mga Hudyong naiwan sa loob ng Jerusalem na hindi nakatakas habang sila may pagkakataon? Kalunos-lunos ang kanilang dinanas. Umabot sila sa punto ng matinding tagutom na kung saan pinapatay na nila ang kanilang mga sariling sanggol para sila ay may makain lamang. Sa loob ng 5 buwang pagkubkob ng mga Romanong sundalo sa Jerusalem, ito ay tuluyang bumagsak. Ang templo nito ay winasak, sinamsam at sinunog. Ang resulta, 1,100,000 mga Hudyo ang namatay at pinatay, 77,000 naman ang ibinenta para sa pagkaalipin. Samantala, laking pasasalamat naman ng mga tapat Kristiyano na nanalig at nanatiling tapat sa Panginoong Hesus na sila'y nakatangas, patungong pela at hindi nakasama sa malagim na kawakasan ng Hudyong sistema ng mga bagay. Nakaligtas sila dahil sila'y naging mapagbantay sa mga hula at sumunod sa mga babala at kalinsabay ng tapat nilang pananampalataya. Sa ating kinalakay, pinatutunayan lamang ng history o ng kasaysayan ng tao na ang lahat ng hula ng ating Panginoong Hesus ay nagkaroon na ng kaganapan ng unang siglo sa pagitan ng 33 hanggang 70 CE. Pero ang tanong, ang mga hula bang ito ay nagkaroon na rin ba ng kaganapan sa panahon natin? Ang sagot dyan ay isang maliwanag na oo. Ang hula ng ating Panginoon Hesus ay nagkaroon na ng mas malawakang katuparan at paglobong katuparan mula nang maitatag na ang kanyang kaharian noong taong 1914 sa langit. Sinasabi ng Biblia na sa panahong maitatag na ang kaharian ng Diyos sa langit at magsimula na maghari ang ating Panginoong Hesus ay mabilis na sasama ang kalagayan ng daigdig. Ito ang simula na ng paghayo ng 4 na makasimbolikong mga bayo na sa pangunguna ng ating Panginoong Hesus na nakasakay na sa puting kabayo, siya ay humayo upang lubusin na ang mga natitirang araw ng sanlibutan ito ni Satanas tungo sa kanyang tuluyang pagkawasa. Kasunod, ang 3 pang mga ngabayo na sumasagisag sa mga masasama pang mga magaganap sa mundo na siyang magiging palatandaan tungo sa mga huling araw. At ang lahat ng mga ulat nito ay mababasa naman natin sa Apokalipsis, Kabanata 6, ulat sa sa unang talata 1 hanggang 8. Apokalipsis 6, 1 hanggang 8. Ano-ano ang mga masasamang kaganapang ito na nangyari na simula ng maitatag ang kaharian ng Diyos noong taong 1914? Isa-isahin natin mga kapatid. Una, sa sinambit ng Mateo 24:7, ang mga bansa ay titindig laban sa mga bansa. Nagulat ang buong daigdig noong taong 1914 ay ginulantang sila ng pagsiklab ng unang pandaigdig digmaan. Ito ay naging pasimula at naging hudyat din ng pasimula ng bagong yugto sa kasaysayan ng tao na kung saan merong 8,500,000 milyong katao, sibilyan at mga sundalo ang namatay na kinasangkutan ng mahigit 30 mga bansa. Ilang dekada lamang ang nakaraan ay sumiklab naman ang ikalawang pandaigdig digmaan o Second World War na siya namang pumatay ng merong mahigit 35 hanggang 60 milyong mga sundalo at sibilyan. At pagkatapos ng World War II hanggang 2010 ay may naiulat pang 246 mga armadong labanan sa buong daigdig na naging sanhi ng kamatayan ng milyong-milyong mga tao.
Ikalawang hula na mababasa rin natin sa Mateo 24:7. Magkakaroon ng kakapusan ng pagkain. Ang tagutom ay naging sanhi ng kamatayan ng may mahigit na 70 milyong mga katao pasimula pa lamang ng ika-20 siglo. Sinasabi mismo ng United Nations na ang tagutom ay isang lubhang panganib sa kalusugan ng tao na kung saan isa sa bawat 7 mga katao ay nakakaranas nito. At ang lahat ng ito ay dahilan dahil sa mga apat na pangunahing suliranin na naging sanhi ng tagutom. Ano-ano mga pangunahing suliranin nito? Una, ang hindi mapigilang paglago ng populasyon. Pangalawa, ang kakapusan ng mga lupain na matatamnan dahil sa walang tigil na infrastrukturang nagaganap sa buong daigdig. Pangatlo, ay ang kakapusan sa tubig. At pang-apat, ang mabilis na pagtaas ng temperatura sa daigdig dahil sa malaking epekto ng polusyon. Ikatlong hula, mababasa naman natin sa ulat ng Lucas 21:11. Magkakaroon ng malalakas na lindol. Ayon sa ulat ng World Disaster Report, sinasabi na sa lahat ng malulubhang sakuna sa daigdig, ang lindol ang pumatay ng may pinakamaraming tao nito lamang nagdaang 100 taon. Noong simula ng 1970 hanggang 2001 ay may naiulat ng 19 na malalakas na lindol taon-taon na kumikitil sa average ng may bilang ng 19,547 na mga katao taon-taon yan. At noong 2002 hanggang 2011 ay may naiulat naman, tumaas pa ang bilang ng mga lindol sa 28 malalakas na lindol taon-taon na pumapatay naman sa average taon-taon ng merong 67,954 na mga tao taon-taon. Pang-apat na hula, sa ulat din ng Lucas 21:11, sa iba't ibang dako ay may mga salot. Sa kabila ng pagsulong ng modernong medisina, ay hindi pa rin mapigilan ang kamatayan mula sa ng mga nakakahawang sakit. Dahil mas marami na ang nakakabiyahe sa iba't ibang panig ng daigdig sa loob lamang ng maikling panahon. At dahil na rin sa hindi mapigilang paglago ng populasyon, naging mas madali na ang pagkahawa-hawa ng mga nakakamatay na sakit. Dito lamang nakaraang 3 dekada, merong 30 mga dating hindi kilalang mga sakit ang naging banta sa kalusugan ng tao na naging sanhi ng kamatayan ng milyon-milyong mga katao rin. Ito ay ang mga sakit na katulad ng Ebola virus, HIV o AIDS, hantavirus o SARS at SARS. Mismo ang World Health Organization ang nagsabi na meron pang mga sakit na maglilitawan na hindi na halos tinatagpuan ng mga gamot. At hindi lingid sa atin lahat yan na tayo ngayon ay nasa ilalim ng isang pangglobong pandemya dahil sa COVID-19 na kung saan ito'y pumatay na ng milyong-milyong mga katao. Sa India lamang ay may tinatayang 300,000 mga tao ang nahahawa sa sakit na ito araw-araw. Panglimang hula, naulat naman sa Mateo 24:10-12. Ang mga tao ay magkakanulo sa isa't isa at mapupuot sa isa't isa. Ang pag-ibig ng nakararami ay lalamig. Milyon-milyon ang namamatay dahil sa pag-ubusan ng lahi o joke ng pagkakapuot o diskriminasyon. Noon lamang World War II sa ilalim ng rehimeng Nazi, ipinag-utos ni Adolf Hitler na patayin ang mahigit 6 na milyong mga Hudyo dahil sa kanyang pagkapuot sa lahing ito. At kamakailan lamang sa ulat ng British Broadcasting Company na merong mahigit 800,000 mga Hutu at Tutsi na mga native sa Africa ang ipinapatay sa loob lamang ng ilang buwan. Bakit? Dahil dito sa tinatawag na ethnic cleansing. At sa kasalukuyan, malawak ang karahasan ang nadarama ng mga Amerikanong Asyanong nakatira sa Estados Unidos dahil sa tinatawag nilang Asian hate crimes. Ika-6 na hula, siya namang mababasa natin sa 2 Timoteo, Kabanata 3, talata 2 hanggang 3. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, walang likas na pagmamahal. Alasak na sa panahon natin ngayon
ang kasakiman at kawalan ng pamantayang moral na naging sanhin ng pangunahing problema sa ating lipunan sa buong daigdig. May tinatayang 275 milyong mga kabataan ang nakasaksi mismo ng karahasan sa loob ng kanilang sariling tahanan. Sa Estados Unidos lamang ay may bilang ng mahigit 500,000 mga matatanda ang pinababayaan mismo ng kanilang mga malalapit na kamag-anak. At pangpitong hula na mababasa natin sa Mateo 24:14, ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipamangaral sa buong tinatahanan ng lupa. Itinuturo ng Biblia na ang kaharian ng Diyos ay isang tunay na gobyerno na mamamahala mula sa langit dito sa lupa sa pangunguna ng hari na walang ibang kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa ulat nga ng Daniel 2:44, wawakasan nito at dudurugin ang lahat ng gobyerno sa lupa at ito lamang ang mananatili hanggang sa panahong walang takda. Sa buong daigdig, ang mga saksi ni Jehovah na may bilang ng mamamahayag na 8,695,808 ay patuloy na nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos sa mayroong 240 mga bansa gamit ang mga lathalaing publikasyon at internet para makapaglaan ng impormasyong sali sa Biblia na naisalin na sa mahigit 500 mga wika. Bilang karagdagan pa dyan, nagbigay pa ng babala, palatandaan si Apostol Pablo para malaman natin na tayo'y malapit na nga sa dulo ng mga huling araw. Ito nga ay mababasa natin sa ulat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 1 hanggang 5. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, 1 hanggang 5 na ganitong sinasabi. Pero sinasabi ko sa inyo, na sa mga huling araw magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan dahil ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, di tapat, walang likas na pagmamahal, ayaw makipagkasundo, maninirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan, taksil, matigas ang ulo, mapagmalaki, maibigin sa kaluguran sa halip na maibigin sa Diyos. At mukhang maka-Diyos pero iba naman ang paraan ng pamumuhay. Layuan mo sila. Ang lahat ng yan na sinabi ng ating Apostol Pablo ay hindi mga pangunahing paraan upang patunayan na ang mga huling araw ay dumating na nga. Sa halip, siya ay nagbigay ng babala tungkol sa mga bagay na haharapin natin sa dulo ng mga huling araw. Ang mga pag-uugaling inilarawan dito ay laganap man sa amang sulok ng daigdig. At kitang-kita na natin ang lahat ng mga katuparan nito. Pansinin natin mga kapatid, kung tatanungin natin yung mga mas may nakakaedad sa atin dito, na merong mga ugali o may mga pangyayari noon na hindi katanggap-tanggap sa ngayon na nangyayari noong dekada 40, 50, 60 at 70. Nasasabihin nila na mga pangyayari noon na hindi katanggap-tanggap ay natural na nangyayari sa lahat ng aspeto ng ating buhay sa ngayon. Maging ito man ay sa ating tahanan, sa larangan ng ating trabaho, maging sa larangan ng relihiyon, politika, o sa sports, sa passion, social media at iba pa. Sasabihin nila na nung araw mas magagalang ang mga kabataan sa mga nakakatanda. Mas disente ang mga pananamit, lalong-lalo na sa mga kababayan. At sasabihin nilang mas ligtas lumabas noon sa kanilang mga tahanan dahil ang antas ng kriminalidad ay mas mababa noon kaysa sa ngayon. Pero sa ngayon, sasabihin nga nila mas maganda pa ang mga kapanahunan namin noon kaysa ngayon. Ngayon, karaniwan na ang matinding karahasan. Nakita na natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Makikita natin ito sa mga tema ng pelikula, tema ng mga palabas sa telebisyon o kahit sa social media, lalong-lalo na sa mga larong computer games na saan pangunahing tinatampok ang karahasan. Normal na rin sa ngayon ang immoralidad. Ang mga homoseksual ay malaki na ang impluensya sa larangan ng showbiz, ng social media at ng iba ba. At kanila pang ipinagmamalaki ang kanilang uri ng pamumuhay at lantaran nilang ipinagmamalaki ang mga ito. Noong araw, pag ang mga kabataan ay nagre-rebelde na siyang ikinasasama ng loob ng kanilang mga magulang dahil masama nga naman ito, pag sila nagre-rebelde sa kanilang mga magulang, anong kanilang ginagawa? Sila ay naninigarilyo,
naglalasing, at sumasayaw ng hindi angkop. Pero ngayon, ibang klase na magrebelde mga kabataan. Mas mababangis na sila ngayon at talagang gumagawa ng mga karahasan. Halimbawa natin sa Amerika lamang, isang 15 anyos na kabataan ang nagrebelde sa kanyang magulang. Ano ang kanyang ginawa? Kinuha niya ang automatic sub rifle ng kanyang ama, nagtungo sa kanilang paaralan at pinagbabaril ang kanyang mga klase. Ang resulta, 2 ang namatay at 13 naman ang sugatan. Kayo po ba ay pamilyar sa isang kabataang Pilipino na naging viral kamakailan lamang sa mga balita at sa social media? Siya ay yung kabataang Pilipino na nagngangalang Isabela Guzman, na kung saan dahil sa hindi niya pakikipag-unawaan sa kanyang ina, pinagsasaksak niya ito ng mayroong 79 na beses at nilaslasan leeg hanggang sa ito'y mamatay. Kalunos-lunos ho, di ho ba? Pero normal na yan sa kapanahonan natin ngayon. Kaya ang lahat ng mga kaganapang ito ay malinaw na nagpapakita lamang na tayo nga ay nabubuhay na tungo sa dulo ng mga uling araw ng sistemang ito ng mga bagay. Kaya ngayong nailahad na ang lahat ng katibayan at mga naging katuparan at nagiging katuparan pa ng mga hula sa Biblia, kumbinsido na ba kayo na tayo nga ay nabubuhay na sa mga huling sandali ng sanlibutan ito ni Satanas tungo sa kanyang nalalapit ng kawakasan? Kung oo, ano na ang kailangan gawing pagkilos para ikaw, kayo at tayong lahat ay magkaroon ng pag-asang makaligtas mula sa pagkapuksaan ito? Nag-iwan ng payo sa atin si Apostol Pedro kung anong mga dapat nating taglayin kapag bago dumating ang mga huling araw. Ito ay mababasa natin sa ulat ng ikalawang Pedro, Kabanata 3:11, talata 11 at 12. Ikalawang Pedro, Kabanata 3:11 at 12. Na ganitong sinasabi. Dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay matutunaw sa ganitong paraan. Pag-isipan ninyo kung anong uri ng pagkatao ang dapat nataglay ninyo. May banal na paggawi at mga gawa ng makadiyos na debosyon. Habang hinihintay ninyo at isinasaisip ang pagdating ng araw ni Jehova, kung kailan ang langit ay wawasakin sa apoy at ang mga elemento ay matutunaw sa matinding init. Kaya ayon sa ipinayong yan ni Apostol Pedro, dapat tayo maging banal sa ating mga paggawi at gumawa ng mga makadiyos na debosyon. Pero paano natin gagawin ito? Ito ay sa pamamagitan ng pagkilala sa ating nag-iisang Diyos, ang Diyos na Jehova. Kailangan natin siyang makilala. Bakit? Basahin natin ang sinasabi sa ulat ng Gawa 2:21. Gawa 2:21 na ganitong sinasabi. At ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehova ay maliligtas. At kung kilala na natin siya, pipilitin nating mapalapit sa Kanya. At pag tayo malapit na sa Kanya, malalaman natin ang Kanyang wagas na pag-ibig sa atin. Dahil sa Kanyang wagas na pag-ibig na yan, inalay niya ang Kanyang sariling anak bilang pantubos sa ating mga kasalanan para tayo ay magkaroon ng pag-asang kaligtasan at mabuhay ng walang hanggan sa paraiso dito sa lupa. At bilang ganti sa Kanyang wagas na pag-ibig na yan, tayo ay mamumuhay sa paraang Kanyang sinasang-ayunan at susundin natin ang lahat ng Kanyang kalooban at gawin ang Kanyang kalooban. Magagawa natin ang lahat ng iyan sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Biblia, at sa patuloy na pagbubulay-bulay dito para mas lalo tayong malapit sa Diyos na Jehova na siya maging dahilan ng ating kaligtasan. Kaya para sa aming mga bisita, kaming mga saksi ni Jehova na nandito ay nalulugod na tulungan kayong makamtan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng libreng pag-aaral sa Biblia. At kapag taglay na natin ang lahat ng mga kaalamang yan, dapat nating isabuhay ang mga natutunan natin dito. At sanayin ang ating mga sarili na mamuhay ng naaayon sa pamantayan ng ating Diyos na Jehova. Ito'y katulad din sa isang sundalo na sa araw ng kapayapaan ay walang ginawa kundi mag-practice ng kanyang skills bilang isang sundalo. Nagsasanay siya sa pakikipagdigma. Para sa panahon na siya ipatawag na sa panahon ng digmaan, ay magamit niya ang lahat ng kanyang mga pinagsanayan
para maging dahilan ng kanyang kaligtasan at hindi siya mamatay sa pakikipagdigma. Totoo rin ito sa espiritual na paraan. Kung hindi kondisyonado ang ating espiritual na kalagayan, hindi natin madarama ang pagkaapurahan ng panahon at hindi tayo magiging handa sa pagsalakay sa atin ni Satanas para tayo ay mabigla na lamang at kanyang sukubin at mabigla na lang tayo nang sa wakas ay dumating na ang araw ni Jehovah. Kaya mga kapatid, ngayong alam na natin na tayo nasa panahon ng nalalapit na kawakasan ng sistemang ito ng sanlibutan ni Satanas, huwag na tayo magtaka na kung karamihan sa mga tao sa ngayon ay wala nang ginawa kundi ang mga bagay na kinamumuhian ng ating Diyos na Jehovah, gaya ng kasakiman, kahalayan, karahasan, at imoralidad. Isa itong estratehiya ni Satanas na kung hindi niya kayang takutin ang mga taong nananatiling tapat sa Diyos na Jehovah, ay baka naman pwede silang tuksohin sa pamamagitan ng mga tusong pamamaraan ng hindi nila namamalayan. Kaya dapat nating sikapin na maging mapagbantay, taglay ang ating sandatang kaalaman sa salita ng Diyos at pakadibdibin ang mga maibiging payong ibinigay sa atin ni Apostol Pedro. Siyang mababasa naman natin para sa ating huling teksto sa 2 Pedro, Kabanata 3, Talata 14. 2 Pedro, Kabanata 3, Talata 14, na nagsasabi, kaya ang mga minamahal, dahil hinihintay ninyo ang mga bagay na ito, gawin ninyo ng buong makakaya ninyo para sa katapusan ay makita niyang wala kayong batik at dungis at kayo ay nasa kapayapaan. Sa payong ito na iniwan sa atin ni Apostol Pedro, dapat natin gawin ang ating buong makakaya at mayroong marubdob na pagsisikap na manatili tayong walang bahid ng karamihan at dungis ng sanlibutan ni Satanas. Lakip ang lahat ng yan. Makatitiyak tayo na tayo kakunlangin ng ating Diyos na Jehovah tungo sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, sa aming mga bisita at sa aming mga Bible study, muli kong iiwanan sa inyo ang katanungan ito. Ikaw ba ay maliligtas sa mahuling araw? Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Brother Wanya, sa pagtalakay mo sa amin sa paksang iyon. Dito natatapos mga kapatid ang unang bahagi ng ating programa at sa pagpapatuloy ng ikalawang programa, tabagin natin si Brother Ricardo Cuervo. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo ngayon magpapatuloy sa ating pangalawang pagpupulong, pagtalakay sa ating artikulo ng bantayan. Ito ay ating pasisimulan at ihahanda tayo ng awit bilang 129 para sa ating pag-aaral na ito. Kung kayo handa na, pakinggan natin ang himig at awitin natin ng masaya ang awit bilang 129.